Ano bang masasabi po ninyo sa pagtitipong ginagawa ngayon ng iba't ibang grupo sa pahunan ng INC? Ito, yung nakalipas ho ba na yung 2 araw na EDSA rally ay para sa inyo ay tagumpay? At kasi maraming sa mga kritiko sabi palpak daw kasi tutuloy yung kaso laban po kay Senator Marcoleta. Malinaw po na natakot, nanginig at nayanig ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. at ang mga tauhan niya nang biglaan pong inoccupy ang EDSA. Lalo na po ang 90% of the northbound lane nung unang araw nung June 30. Nagpapakita po ito mga kababayan na anuman ang propaganda to downplay o ibaliwala yung unang araw na pagkilos na yon sa EDSA, talaga pong caught off guarded. Hindi po inaasahan ni Marcos Jr., ng PNP, ng AFP, na ganun po pala ang magiging epekto ng napakalakas na pagtitipon, bagamat mapayapa, subalit determinado na pagkilos ng mga tao. No? Regardless kung Iglesia ni Cristo po yan. On the first day alone, the estimated economic impact in Metro Manila alone, 60% ng daloy ng goods and services, mobilisasyon ng tao, at buong ekonomiya ay na-impact at nagkaroon po ng negatibo na epekto, na slowdown at nagkaroon ng delay of services, goods at iba pa. Hindi po yun perwisyo. That is actually ang tinatawag namin sa protest movement as necessary consequential effect para po mapukaw ang atensyon ng otoridad at magkaroon din po ng malawak na partisipasyon ng taong bayan na sila po ay magkaroon ng realization na mayroon palang lehitimo na mga pagkilos. Ang mga perwisyo na sinasabi sa trapiko na yan ay hindi po yan perwisyo. Ang tawag po dyan ay necessary consequential effect of a legitimate cause and legitimate democratic action ng taong bayan. So sa tingin ko, regardless kung nag-people power o hindi, regardless kung napababa si Marcos sa kanyang gobyerno o hindi, the main purpose was shown na ang poder at kapangyarihan kapag ito ay hinawakan ng taong bayan at kapag sama-sama silang kumilos ng determinado, mapayapa, subalit buong lakas at isang direksyon, pwede po itong maglikha ng mga pagbabago at ikakaresulta pati na po sa posibleng pagtatapos ng isang abusado at kontra sa mamamayang Pilipino na uri ng gobyerno na mayroon tayo sa kasalukuyan kagaya po ng Administrasyong Marcos. Opo, Eric, bilang isang dating kasapi din ng mga kaliwang grupo, bakit sinusuportahan ba nila itong ganitong klaseng pagtitipon na ginagawa ng iba't ibang grupo? Same ba yung kanilang pinaglalaban din sa grupong ito na laban sa korupsyon, sa flood control, lalo na itong sinasabing selective justice kay Senator Marcoleta? Sa aking nakikita, ang CPP, NPA, NDF, urban operatives and urban organizations, like ang mga party list nila, ang mga grupo na lumalangoy doon sa kabilang inisyatiba sa Trillion March, doon sa White Ribbon March, hindi po nila ito sasamahan direkta. At hindi rin sila makikilahok dyan sapagkat hindi nila magagamit at masasakyan ang orientasyon at doktrina ng namumuno na organisasyon. Obviously, we have to admit ito po ay mainly and principally pinamumunuan at inorganisa ng Iglesia ni Cristo, supported by various organizations which are not aligned directly to the Iglesia ni Cristo. Like ang mga Bangon Sambayanan, hindi naman kami aligned sa Iglesia ni Cristo, ang kampilan ng mamamayan, and other civil society organizations na nagkaroon ng voluntary participation diyan sa 2 araw na pagtitipon sa EDSA. Bakit hindi ito susuportahan ng mga makakaliwang grupo na mga sinasabi namin na urban operatives and urban-based organizations of the CPP, NPA, NDF? Dahil hindi nila makokontrol ang alliance, hindi nila madidiktahan. Pangalawa, ang alyansa ng CPP, NPA, NDF ay hindi po para sa papanagutin si Marcos at paparusahan sila nila Romualdez. Ang alyansa nila ay para manatili si Marcos at sila Romualdez upang mapakinabangan nila sa pundo at proteksyon.
Pero pagdating sa pananagutan, hindi po. Ang direksyon ng CPP, NPA, NDF at mga kapareho nilang grupo ay ang pag-atake sa mga Duterte, riding on the issue of so-called corruption. But they are not pointing correctly and directly to the principal accountability of Marcos and Romualdez. That's the big difference. Ito pong Iglesia ni Cristo, bagamat hindi direktang nananawagan ng pananagutan ni Marcos at Romualdez, pero malinaw po ang kanilang tinutumbok na ang paggamit ng selective justice, ang paggamit ng abuso at kahambugan sa kapangyarihan, walang ibang gumagamit yan si Marcos. At ang kanilang pagsasalita na ituloy ang pananagutan at investigasyon sa flood control at iba pang anomalya na nagkamkam at nangurakot sa kayamanan ng bayan, walang ibang tinutumbok yan indirectly. Pananagutan niya ni Marcos, bagamat there is no sa direct and straight forward na pagdeklara. Yan ang kaibahan kung bakit hindi sasama dyan ang CPP, NPA, NDF, and the likes of them na nasa Trillion March, nasa White Ribbon March, na hindi po nila kayang ipapanagutin at ipanawagan ang pagharap ni Marcos sa pananagutan kasama si Romualdez bilang mga mastermind. That's the big difference there, Brother Jade and Brother Atman. Oo, Ka Eric, papaano yung ibang mga simbahan, tulad na lang ng simbahang Katoliko? Ang mga Katoliko na miyembro, sympathetic po sa tingin ko with my experience sa social movement, sa tinatawag na kilusang masa, ang ordinaryong mga miyembro ng Katoliko simbahan, evangelical churches, at mga iba pang mga Protestant religious organizations, deep inside them ay hindi po sila kontento sa nagaganap na pangyayari sa administrasyon ni Marcos. Kasama po ang mga issue ng korupsyon at pandarambong at mga abuso sa kapangyarihan. Pero ang Catholic group na siyang dominant in terms of numbers, no, in terms of their network of influence, pinamumunuan po yan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang CBCP po ay mayroong direktang koneksyon sa alyansa traditionally sa mga makakaliwang grupo na urban operatives. Yun nakikita ang mga party list nila. Kaya doon sila nakikipag-alyansa. At hanggang ngayon, sa tingin ko, hindi pa nakaka-move on. Ang CBCP, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines Leadership, sa kanilang hinanakit sa mga nagkaroon noon ng banggaan nila sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kaya hindi nila kayang tanggapin that the consequential effect of a possibility of removal of Marcos from power by way of resignation, either technical resignation or voluntary resignation ni Marcos, will affect the ascendancy of Sara Duterte to the presidency. Yan ang big difference kung bakit takot ang CBCP, ang Catholic leadership at network of alliances nila na ipanawagan ang direktang pananagutan ni Marcos Jr. to the effect that it will may cause the resignation of Marcos or removal of Marcos from power, sapagkat ang consequential effect ay another Duterte ang uupo as a constitutional successor. That makes them adamant, hesitant, and even complicit pa sa pananatili ng poder na ito ni Marcos. Iyan ang kaibahan sa pagkilos kahapon ng Iglesia ni Cristo. Wala silang pakialam kung bumaba si Marcos o hindi at papalit ang isang Duterte for as long as may pananagutan sa pandarambong at pangungurakot na naganap at ang abuso sa poder at kapangyarihan ay mapapatigil. That was very clear in that kind of mobilization between ang pagkilos sa EDSA ng Iglesia ni Cristo and other groups at yung Trillion March na pinangungunahan ng network ng Simbahan Katolika. Ka Eric, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa kabilangan ng mga pagtitipong ginagawa, wala ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa Canada siya. Ano naman ang pakiramdam dating ng mga grupo dito sa pag-alis nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sapagkat nakuha na ang main tactical problem nila. The main tactical problem of Marcos kung bakit nagpanik, nayanig at nanginig ito, ang buong gobyerno including the AFP and the PNP, was the actual barricade and paralysis of EDSA na sinabi ko na kanina. Dahil na-remove nila ito by tactical negotiations probably, nag-pull out ng mahigit 500 mga sasakyan na nakabarikada sa EDSA at
yung 60% na pressure gripping the economy of Metro Manila and NCR and karatig na mga lugar na nakadugtong sa Metro Manila, yun talaga nagpapanik kay Marcos. So nang ma-remove po ang actual paralysis of 90% of EDSA northbound lane at napaluwag ang pressure sa economic impact at wala ng direktang pag-occupy ng mga tao sa EDSA that can be a signal para mas malaki at malawak na pagkilos ng mangyayari similar to people power at napapasok po sila kahapon nung umaga doon sa Temple Drive, White Plains area away from the main barricade area that paralyzed EDSA, 90% of the northbound, creating an impact to the economy at napaluwag ito lahat kahapon. Yan pong dahilan kung bakit nagtuloy si Marcos sa kanyang travel. But we receive information na tentative siyang mag-proceed sa Canada sa kanyang foreign travel hanggat hindi nakukuha ang barikada sa EDSA kahapon. So nakita natin kung gaano ito ka-epektibo na ang mapayapang pagkilos ng taong bayan pwede pala talagang ipakita na kahit may AFP ka pa, may PNP ka, may sundalo, pulis ka, kung taong bayan na ang kumilos, you cannot massacre the people calling for the change of government. Yun pong kinatakutan ni Marcos. But for him to leave for Canada, which means wala na pong pressure direkta. Because EDSA is not only symbolic, it is an actual paralyzing effect kapag na-paralyze mo yan sa ekonomiya, politika, at panglipunang buhay. And it will create a worldwide impression of a possibility of regime or leadership change kapag nasa EDSA ang pagdagsa ng taong bayan. Kay Eric Maing Aga, si Admar po ito. Dito lang ako sa issue po ng flood control naman. Kasi ginawa pong state witness ng gobyerno si former Secretary ng DPWH, Manuel Bunoan. Ano bang komento niyo ukol dito? Mali at delikado po yan. Si dating DPWH Secretary Bunuan ay hindi po least guilty. Siya po ay major player. Siya po ang executor ni Marcos at Romualdez sa korupsyon, sa flood control and other infrastructure projects. Tauhan po ni Bunuan at siya ang kumukumpas kay Yusek Bernardo, kay Henry Alcantara, sa lahat po ng mga district engineers na naging kurakot at sindikato, nakasabwat ng mga kontraktor at mga kontraktor na korap at pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez. Pati po sa namayapa o nawala na si Yusek Catalina Cabral. Tauhan po yan ni Bunuan. Bunuan should be a principal accused. At siya po, magiging state witness lang. Kung, ito mga kababayan, ito sasabihin ko sa pulso ng bayan, kung ituturo niya ang katotohanan na si Marcos at si Romualdez, ang mastermind at inutusan siyang isagawa ang sistematikong korupsyon at pandarambong sa flood control projects at iba pang infra projects that can only be a possibility of considering him as a state witness. But for him not to speak and not to talk about patungkol po sa role as principal authors and principal mastermind itong si Marcos at si Romualdez, for Bunuan na gamitin lamang para gamitin sa pagtuturo other than Marcos and Romualdez, ito po ay napakalaking problema sapagkat ang investigasyon at kaso ay mapapariwara at ang pananagutan ni Bunuan ay mawawala kagaya ng nangyari kay Henry Alcantara, Brother Admar. Ito po ay isang diskarte ng palusot at ito po ay nagtatabon-tabon sa totoong target dapat ng criminal prosecution, none other than Marcos and Romualdez. That can only be the qualifying basis to consider Bunuan if he will testify like Saldico against Marcos and Romualdez as the real mastermind sa 1.9 trillion pesos na flood control scam na nangyari, Brother Admar. Opo, at kay Eric, at tila hindi na natin mapipigilan ito kasi ito yung magiging desisyon ng gobyerno. Tingin nyo, napapanahon na rin na ibalik, magkaroon ng parallel investigation din, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee, para masala din, sabay na masala, mas malinaw, magiging malinaw, mas magkakaroon ng transparency kaysa sa yung mga ahensya, opisina ng gobyerno mag-iimbestiga kasi merong agam-agam dun eh.
na-weaponize, ginagamit, pili-pili, yung selective justice, para mawala yung agam-agam na yun, mas maganda na muling ibalik din, kumbaga sabay na magkaroon ng investigasyon at makita din ng taong bayan. Kasi nabanggit mo, trilyong piso yung involved dito at talagang ang daming mga kababayan natin na interesado dito para malaman sa kung sino talaga ang may salarin ka, Eric. Tama po kayo, Brother Admar. There must be an independent, trustworthy, mapagkakatiwalaan at objective patas na investigasyon. Yun po ang dahilan kung bakit nagmaniobra ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. na agawin ang liderato sa Senado para hindi maging makatotohanan at independent ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Until and unless yan ay papayagan ng panibagong majority sa Senado na ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ay kanilang pananatilihin sa halimbawa, tanggalin natin si Senator Marcoleta dahil may mga issue na ibinabato sa kanya. Ibalik nila kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung totoo na hindi sila kontrolado ng Malacanang at ni Marcos. At then, ilagay nila mga abogado doon, si Escudero. Okay, Pangilinan, lagay nila at i-recompose nila. Pwede ngang, Brother Admar, hindi lang Senate Blue Ribbon Committee pwede nga ito ay maging Committee of the Whole. The Senate can convene as a Committee of the Whole if indeed there is independence in the Senate. Pero kung hindi, dahil alam natin they have the 13 right now at gagamitin nila na excuse na busy na sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I don't think so that kakayanin pa nilang itutulak ang Senate Blue Ribbon Committee na totoo at makakatotohanan o objective. Pero yun ang na-miss nating opportunity. Without that, Brother Admar, other investigation and forum not sanctioned by the authority of a legislative body like the Senate Blue Ribbon Committee will be informal channel. Yung mga Truth Commission na hindi naman binuo ng batas o kaya yung mga tinatawag nating People's Court or People's Forum na makapagsalita ang mga testigo, this will become supplementary but not official with an effect sa buong sistema. Sayang, Brother Admar, na wala po ang Senate Blue Ribbon Committee na sana po noon ay nabalik na sa totoong malaya na Senado na grupo ng mga senador nila Senator Alan Peter Cayetano at ito ngayon ay wala na sa kanila ang initiative na yan, Brother Admar. Pero sa tingin nyo po, kung gusto ng talagang mapanindigan ng ating gobyerno, mapanindigan ng mga senador, na sila ay all for paglaban sa korupsyon at para sa transparency, mas maigi na muling buhayin yung investigasyon, imbitahan yung mga una na nilang inimbita pero hindi din nila pinadalo kasi may mga issue doon yung sa 18 Marines para once and for all, magkaalaman na lahat. Nandoon yung mga panig sa majority, nandoon din yung minority at gawing free for all para at least makita ng ating mga kababayan kasi hanggat, kumbaga, nandoon na yung agam-agam na walang transparency. At sa pamamagitan nitong mga hearing na ito, lalo na sa Senado, na magiging public na kasi nala-live stream ito, mas magiging kampante yung ating mga kababayan kung tama ba ang pagtatanong. Kasi makikita natin sa comment section marami din silang mga puna, the way magtanong ang isang senador, the way na parang, dapat may follow-up question na ganito. At least doon, babawi sila kung talaga sila ay all for transparency at sa paglaban sa corruption, Eric. I agree. I agree to that suggestion. Better nga, Brother Admar, Brother Jade, tawagin natin ito na Senate Committee of the Whole. Mas mabigat po, pwede ba yan? Yes, nasa batas po yan. Any legislative body can convene itself as a Committee of the Whole. Ibig sabihin, buo sila. Yeah, para patas. Siyam kontra siyam ba sila? O tama, 9. And then 13 ang majority block ni Gatchalian and Soto at nila Lacson. Sa tingin ko, mas mabigat po yan. At mas nangangailangan ng focus. Pwede kasi namang hatiin 2-3. Kung talagang totoo na gusto natin at gusto rin ng mga senador na to na mailahad ang katotohanan, 2-3. What is 2-3? 3 araw sa impeachment trial, 2 araw sa Senate Committee of the Whole. Nothing can be lost. Hindi naman kailangan magdagdag ng resources yan. Trabaho naman talaga nila yan, Brother Admar.
Is that possible and is that legally tenable? Yes. 3-day schedule for impeachment trial. Ayaw din natin kasi yan na sabihin niyo, bakit nyo papatayin ang schedule at sasapawan ng schedule ng impeachment trial? But that can be arranged for the seriousness and for the importance of matters to be taken by the Senate, yung formula na 2-3. 3 days sa impeachment trial, 2 days sa Senate Committee of the Whole or sa reconvened expanded Senate Blue Ribbon Committee. Pwede po yan, Brother Admar, hindi po yan illegal, doable, and legally yan po ay pwedeng tumayo. That's a very good suggestion. Ka-Eric, si Jade Polit ito. Doon sa naging pahayag ninyo, kasama po ninyo si dating Presidential Advisor Jacinto Jing Paras na pinapa-standby ninyo si VP Sara. Anong konteksto noon, Ka-Eric? Actually, hindi na namin siya pinapa-standby, Brother Jade. Pinapanawagan na talaga siya namin. Ako personally, I still stand for that. That there must be a rallying leader, legitimate enough to be embraced by the people, to unite the opposition forces and the People's Democratic Opposition. Hindi po yan mali. As a Vice President, kahit pa mayroon siyang hinaharap na impeachment trial, it does not remove ang kalagayan na yan ng kanyang karapatan na magsalita at magpahayag. Bilang mamamayan, ginagarantiya po yan ng saligang batas. We are not calling, and I am not calling personally for Vice President Sara Duterte na manawagan ng armadong pakikibaka, marahas na pagkilos, o mga kudeta o mutiny, o mag-udyok ng karahasan at kaguluhan. No, we are not calling for her to do that. We're just calling her to join the people's movement, be a leader that will unify all opposition and democratic forces na nagkikriticize at lumalaban sa katiwalian at korupsyon. Being the Vice President, she has the mandate also to share the sentiments of the people and ventilate, ilabas niya ito sa mapayapa, pero categorical at direktang mga pahayag na nasa boundary ng batas. Pwede pong gawin niya ng Vice President. Of course, we cannot impose and we cannot force on her na yan ay gawin niya. Ito po ay conscience call to her. Voluntary call ito. Ang sabi nila, baka ipapakulong siya, aarestuhin siya. Well, that is a possibility. Lahat naman ay ginagawa yan. Pero it will be up to the people. Na nakita naman nila, hindi na nanawagan ng karahasan. Mapayapa, naninindigan siya na ipagtanggol ang demokratikong boses at malayang pagpapahayag at malayang pagtitipon na mapayapa ng mga mamamayan. There is no crime about that. If she will be arrested for that, sasabihin natin, taong bayan na maghuhusga niyan. Pero ang iba nagsasabi, pinapahamak niyo si Vice President. No. A leader should be willing to take the risk if you are a leader. Ginawa na po yan ng iba pa mga leader sa ibang bansa. If it will require for her to confront the abuses of authority and the arrogance of power na ginagawa sa mga mamamayan like ako, 6 ang kaso na isinampa sa akin. I am just an ordinary citizen now. Wala naman akong koneksyon sa gobyerno, but I still continue to stand my ground. Why? Sapagkat sa tingin ko yan ang tamang dapat gawin. It will make a big difference kung ang Sara Duterte na Vice President at niyakap ng 32 million na mga Pilipino ay matapang at hayagang naninindigan that dapat ituloy ang panawagan sa investigasyon, join the people's call and clamor na papanagutin si Marcos at si Romualdez sa mapayapang paraan. I don't see anything wrong about that. And it is not making the Vice President become selfish na parang siya ay atat na agawin ng kapangyarihan kay Marcos. Ako nga, may proposal pa ako eh. Let her declare this. Ako ay sumasama sa oposisyon na demokratikong pahayag ng taong bayan and I will challenge Marcos na hindi ko kukunin ang iyong kapangyarihan but rather on this very deepening and seemingly unending political crisis na may epektong malala sa ekonomiya ngayon, well, call Congress to issue a special law and make it appear to be clear. Let there be a fresh mandate. Snap elections. Doon tayo lumaban. Hindi ko iti-take ang iyong kapangyarihan, lahat ng gustong tumakbo. Make it a snap election. Is that possible? Pwede. At submit yourself to an honest democratic snap elections, doon tayo maglaban and let the people give their mandate kung ayaw mo mag-resign.
Is that inciting to sedition? No. Is calling for Marcos to resign voluntarily inciting to sedition? Hindi. Hindi po yan. Resignation is a constitutional option for any leader of the government to take. Hindi po mali yan. Voluntary resignation. Kung ayaw niya, let there be a snap elections and let the Filipino people decide kung tama pa ba o hindi na mananatili siya sa poder dahil ayaw niya mag-resign in spite of the revelations of truth na siya ang pasimuno sa malawakang pandarambong at pangungurakot na naganap sa administrasyon niya. Opo, huli na lang ka-Eric, hindi ba kayo pagbabawalan ng INC na kayo sumigaw ng BBM resign doon sa rally nga dyan sa Liwasang Bonifacio? There is no formal coordination with the INC on our part. And I think there is only yung tinatawag na pakiramdaman. Titingnan natin kung yan ba ay naaangkop sa kanilang atmosphere of conduct of their protest. Kasi mainly, sila yung magsasagawa ng protesta at mag-organisa. There is no formal coordination about that. It is all about voluntary participation. Depende po kung iyan ba ay makakapagbigay ng uncomfortable na kalagayan sa kanilang protesta, hindi natin yan ipapanawagan doon. But the message is clear. Yung pagkilos sa Liwasang Bonifacio at pagkilos sa EDSA, iisa po ang direksyon at panawagan yan. Mananagot dapat si Marcos at sila Romualdez at iba pa sa kanilang pagsasagawa ng malawakan at maluba na korupsyon at pandarambong at matatapos na dapat ang kanilang abuso sa poder at kapangyarihan. Be it by calling out directly for the resignation or hindi, ang pagtitipon na yan ay malinaw kung ano po ang pinagkakaisahan ng taong bayan dyan. Diyan tayo sasama. It need not be announced publicly, but it can be delivered in many ways. That message of Marcos must go out in power. At yan po ay lehitimong panawagan ng taong bayan sapagkat siyang pinag-uugatan ng problema sa politika at ekonomiya at kaguluhan ng lipunang Pilipino ngayon.